Eto, Ali, ha? Oo. Hindi na muna pairalin ang strip search sa mga bibisita, sa mga Persons Deprived of Liberty o PDLs, sa mga pitan na hawak ng Bureau of Corrections o BUCOR, habang nirerepaso pa ang procedures at protocols hinggil dito. Kasunod na rin kasi anong mga nagreklamo, di ba? May dalawang ginang na sabi nila, nalabag umano yung kanilang karapatan bilang babae matapos silang dumaan dito sa strip search dyan sa BUCOR. Samantala, lumaya naman ngayong araw ang panibagong batch ng mga PDLs mula Bilibid at mga penal colonies. Makaraang mapagsilbihan na ang kanilang sentensya. Kunin natin ang live report ni Moira Encina. Moira. Alex, Ali, itinigil muna ng Bureau of Correction ang strip search sa mga bisita ng PDL sa lahat ng mga kulungan nito habang iniimbestigahan kung may mga naging paglabag ang mga tauhan ng BUCOR sa nagsagawa ng body search sa ilang jail visitors. Agarang ipinahinto ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. ang pagkasagawa ng strip search sa mga bisita ng mga inmates sa lahat ng piita ng kawanihan. Ayon kay Catapang, ito'y habang nirerepaso ang procedures at protocols ng BUCOR at hinihintay ang resulta ng investigasyon sa reklamo ng dalawang babaeng jail visitors kamakailan. Pero paglilinaw ng BUCOR, natuloy pa rin nakakapkapan ang mga dalaw at tangi ang strip search at pagkapaskwat ang ititigil muna. Nanindigan naman si Catapang sa mga pagsiyasat sa mga bisita na ipinatutupad nito sa lahat ng prison and penal farms ng BUCOR. Gate ng opisyal, ginagawa ito para maiwasan na makapasok ang mga kontrabando gaya ng iligal na droga. 30 ang namin nahuli na papasok ng contraband starting last year and up to March pa lang yun. Ang highlight pa nga yan maniwala kayo sa hindi, may tabako na, may cellphone pa, may charger pa, may hearing aid pa na naipasok. Matagal na rin anyang nakalatag ang mga proseso ng frisking, strip at physical cavity search sa PDL visitors. For the longest time, since na umupo ako, yan ang protocol. Every month, mga 5,000 na bumibisita, they go to the same protocol. Duda naman ang opisyal kung bakit ngayon lang nagreklamo ang dalawang jail visitor na maraming beses ang nakadalaw sa Bilibid. Nagtataka lang ako. So, if there is something that nangyari for that specific time or for that specific instance, we want to know. Kasi sa dami naman ng 5,000 na bumibisita dito, bakit dalawa lang ang nagreklamo? Aalamin din anya ng BUCOR kung ang mga nagreklamo ay kamag-anak ng mga inmate na ililipat sa mga penal farm sa mga probinsya. Sinabi pa ni Catapang na magsasagawa ang BUCOR ng simulation kasama ang Commission on Human Rights kung ano ang nangyari sa strip search sa mga complainant. Gusto namin ngayon i-simulate ulit kung ano yung nangyari, and then based on that, the CHR with their presence can make comment. Ito mali ito mali ito tama ito. Inihayag ni Catapang na plano ng BUCOR na bumili ng mga body scanner. Pero may kamahalan ang halaga nito na 20 million pesos hanggang 25 million pesos kada unit. It's quite expensive, kaya we are looking around na baka may mas mura pa. Samantala, pinalaya ngayong Biyernes ang 100 at 75 PDLs mula sa iba't ibang kulungan ng BUCOR, kabilang na ang Bilibid, Makaraan na mapagsilbihan ng sentensya. Sa tala ng BUCOR, kabuang 1,000 inmates ang lumaya mula Abril hanggang Mayo alinsunod sa decongestion program nito. Alex, sinabi ni Director General Catapang na bukas at handa ang BUCOR na sundin anuman ang magiging rekomendasyon ng CHR patungkol sa procedures at protocols nito sa pag-i-inspect sa mga bumibisita sa mga PDLs. Alex? Okay, Moira, binanggit ba ng BUCOR mula kay DG Catapang na yung complainant ay kamag-anak ng dalawang political prisoner? Nabanggit ba dyan? Nabanggit, pero nililinaw ni DG Catapang, sabi niya, hindi naman daw ito political prisoners kasi itong yung mga PDLs na yon ay may mga kaso May commitment order mula sa korte na arestuhin. Hindi tama na tawaging mga political prisoners ang mga ito. Ayun.
Okay, bukod dun sa pinapakita, tulad nito, ito ay simulation lamang to, no? Pero kapag tunay na bumibisita sa mga PDLs, kunyari babae ang papasok, sinong kumakapkap? Kapwa babae rin ba o lalaki ang kumakapkap? Kapag babae ang bisita, ay mga babaeng correction officers yung mag-i-inspect sa kanila. Kapag lalaki naman yung jail visitor, ay lalaking correction officers yung magsasagawa sa kanila ng frisking at strip search. Okay, ang isa pa sa binabanggit ng CHR na nakausap ko kahapon, si Attorney Epres, no? Ang binabanggit niya, mukhang may siwang yata yung mga kwarto, yung mga cubicle dyan, kung saan naguhubad yung mga bisita. Napansin mo ba yun, Moira, nung kayo bumisita dyan sa lugar ng New Bilibid Prison? Hindi na natin napasa. Pero may mga pintuan naman kasi yun. Sabi naman nila, sinasarado naman yung mga pintuan na yun para matiyak yung privacy. Okay, panghuli siguro, Moira, binabanggit at nabanggit na rin ni DG Katapang na sila ay bibili ng body scanner na which is, sabi nga niya, mahal nga to. Pero meron pang dalawang sinasabi sa HR, kailangan daw sumailalim sa matinding training ang kanilang mga personnel para magaling sila mag-profile ng mga taong bibisita dyan. At number 3, yung manner of searching kailangan daw baguhin. Yan ba ay nasa isip na ngayon ng Bucor? Sinabi naman ni Katapang kanina na katawang na din nila yung CHR. Kasama na nga yung pag-review dito dun sa mga protocol nila. Kaya kung ano naman daw yung magiging recommendation nga ng CHR, ay susundin naman daw nila ito para matiyak nga na hindi nalalabag yung mga karapatang pantao ng mga bumibisita sa mga inmate. Okay, panghuli na lang siguro, ito bang mga nasibak or mga na-relieve na mga jail guards, asan sila ngayon? At pwede pa ba silang bumalik dyan sa New Bilibid Prison? Ang sabi ni Katapa kanina, relieve itong mga to habang ongoing yung investigation. Inassign na lang sila sa ibang mga tanggapan. Okay. Habang hinihintay pa yung result, yung initial na investigation. Okay, maraming salamat Sir Moira Encina. Mata natin dyan sa Bureau of Corrections. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.